Isang mapagpalang araw sa inyong lahat at sa puntong ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa pandiwa at ang tatlong aspekto. Ano nga ba ang pandiwa? Ang pandiwa ay isang bahagi ng mga pananalita na nagsasaad ng kilos o galaw. Halimbawa lamang nito ay ang sumasayaw. Alang-alang sa litratong ating nakita, ito ay sumasayaw. Pangalawa ay kumakanta. Batay sa kumakanta, makikita natin na ito ay kumikilos. Pangatlo, kumakain. Isang uri din ng kilos o di kaya galaw. Batay sa ibang halimbawa na kung saan ay naglalaro at nagmamaneho ay ang mga uri din ng isang pandiwa. Halimbawa din ay ang tumatalon o di kaya ay nagluluto. Kung mapapansin natin, ito din ay isang uri ng kilos. Halimbawa din, nagwawalis o di kaya ay naglalaba. Mahalagang tandaan na lahat ng mga nagsasaad na kilos o galaw ay matatawag na isang pandiwa. Kapag sinabi nating pandiwa, ito ay isang salitang nagsasaad ng kilos o di kaya galaw. Ngayon naman ay tutunghayan natin kung ano nga ba ang tatlong uri ng pandiwa. Ang pandiwa ay mayroong tatlong aspekto at ito ay ang perpektibo, imperpektibo, at saka kontemplatibo. Kapag sinabi natin na ito ay isang pandiwang perpektibo, ito ay isang salitang kilos o galaw na tapos nang gawin. So mayroon itong mga halimbawa. Sa salitang kilos o galaw na tapos nang gawin, ito ang mga halimbawa. Ang kumain, kumanta o tumalon. Kung ating mapapansin, ito ay ang mga kilos o galaw na tapos nang ginawa. Maaring maging halimbawa din ang pumadyak sapagkat ito ay tapos nang gawin. Ngayon naman ay dumako naman tayo sa imperpektibo na kung saan ay isang salitang kilos o galaw na kasalukuyan pa lamang ginagawa. Mayroon tayong halimbawa dito sa pandiwang imperpektibo. Halimbawa ng kumakain, kumakanta, tumatalon. Batay sa mga salita, makikita natin na ang mga salita ay kasalukuyan pa lamang ginagawa. Kaya't ito ay isang halimbawa ng imperpektibo. Kaya't sa puntong ito ay dumako naman tayo sa kontemplatibo na kung saan ay isang salitang kilos o galaw na kung saan ay gagawin pa lamang. Mayroon tayo ditong mga kaunting halimbawa kung saan ay ang kakain, kakanta o di ay kaya'y tatalon. Kung mapapansin natin, ito ay isang salitang kilos o galaw na kung saan ay atin pa lamang pinaplanuhang gawin o gagawin pa lamang. Napakaraming mga halimbawa nito, kagaya lamang ng papadyak sapagkat kung mapapansin natin, ang papadyak ay ang salitang kilos na gagawin pa lamang. Ngayon naman ay dumako naman tayo sa pang-uri. Ano kaya ang pang-uri? Ngayon ay ating tutunghayan. Ang pang-uri ay isang bahagi ng pananalita na ginagamit upang maglarawan ng isang bagay o di kaya pangalan. Isa sa mga halimbawa nito ay may malaking bahay si Tito. Kung mapapansin natin, ito ay malaki na kung saan ay naglalarawan sa isang bagay. Ang pang-uri ay mayroong tatlong uri at atin itong tutunghayan. Una ay ang lantay, na kung saan ay naglalarawan ng isang pangalan o panghalip ng walang paghahambing. Halimbawa lamang ng mabait na bata, kung saan ay naglalarawan lamang sa isang bata. Kapag sinabi nating panghambing, ito ay naghahambing ng dalawang pangalan o di kaya panghalip. At ang panghuli ay ang pasok-dol. At dahil dyan lamang po nagtatapos ang aking talakayan. Maraming salamat. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat
Ako nga pala si Binibining Christine Joy Sarasa, 21 taong gulang at kasalukuyang nag-aaral sa Negros Oriental State University, Main Campus 1 o di kaya'y Norso.